everybody! Hello! Welcome to Retironario. Ako po si Mimi Jarvis. na naghahatid na naman sa inyo ng isang episode na marami silang mapupulot na aral. Okay, so for today's video, ang atin pag-uusapan ay magtuturo tayo ng something new na nasa website natin. And it is called The Ultimate Retironario Calculator. Ano ba tong Ultimate Retironario Calculator na to? Ano ang kaibahan dito dun sa ating previous na Retironario Calculator na ino-offer natin sa ating mga followers and subscribers? So, ang tawag ko ay Ultimate Retirement Calculator. So, before, yung binibigay natin sa kanila is spreadsheet. So, pag naghihingi sila, nagpapadala tayo ng spreadsheet. Ngayon, anytime, anywhere, pwede na kayong gumamit ng calculator, hindi na kayo manghingi sa akin ng spreadsheet. So, yung mga bagong subscriber, you don't need to ask for a spreadsheet kasi pumunta lang kayo dito sa website na to, nandito na yung mga calculators na ginawa natin. Okay, so ang isa pang kaibahan nito, online na siya. Yung spreadsheet kasi, nandun lahat ng mga formula na nasa mind mo, na inilapat mo sa spreadsheet na yon. Pero ngayon, hindi mo na kailangang, hindi na kailangan magda-download pa sila ng spreadsheet. Online na siya. At No more downloading. At hindi na sila manghihingi. Hindi na sila manghihingi. Okay. So, Okay. yung retirement calculator na to, no, tuloy-tuloy na dinidevelop. Kasi It's a process of ongoing development. Kasi minsan may nakikita pa kung kailangan i-improve. Actually, nung simula, retirement calculator lang. Pero pinangalan ng Ultimate. Bakit Ultimate? Ang dami kong inilagay ng mga features na hindi mo makikita Sa ibang calculator. So, ibig sabihin, ang IP nito, talagang Retironario IP. Plus, nagdagdag pa ako ng ibang calculators. Meron pa akong dinagdag na 3 pa. Okay? At meron pa akong idadagdag na isa, pero saka na natin i-discuss yun. Pero in this episode, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung The Ultimate Retirement Calculator. Pero ipahapyawan na rin natin sila kung ano itong mga iba pang calculator. Okay. So yung una natin pag-uusapan for this episode, yung Ultimate Retirement Calculator. Dito natin pag-uusapan kung ano ba yung number nyo. Okay? Pag sinabi natin yung number nyo, yan ay very specific sa inyo. So magdidepende kung ano yung i-input nyo dito, ilang taong kayo, ano ang kaya nyong i-invest, ano ang inyong knowledge on investing, at ano ang yung expected life expectancy nyo. I-consider din natin dito yung inflation kung saan kayo magre-retire. Ang tanong, paano nila malalaman kung ano yung number nila? Dito nga nila makukuha yun sa Okay. So, ibig sabihin, ang calculator na to, may capability siya na move things around. So, Okay. once na magawa nyo na to, at the end of the process, makukuha nyo na yung number nyo. Ang isang sa number na kailangan nyo malaman ay yung required rate of return nyo. Di ba may episode na tayo about that? Yung last episode natin, yan. Pero ang ginamit natin dito ay yung spreadsheet. Itong required rate of return, ito yung number nyo na kailangan nyong magkaroon yung portfolio nyo. Ito yung bilis ng paglago ng inyong portfolio para maabot nyo yung inyong retirement fund. Okay. Once na meron na kayo ng number na to, yung susunod na calculator na dinevelop po, ang tawag dito yung Asset Allocation Expected CAGR Calculator. Ano naman to? So, once na nakuha nyo na yung number nyo, magfo-formulate kayo ngayon ng inyong asset allocation. Saan nyo ilalagay yung inyong pondo? Like for example, maglalagay ba kayo sa MP2? Maglalagay ba kayo sa cooperative? Maglalagay ba kayo sa dividend stocks? Individual stocks? Lalagyan nyo ng asset allocation. Ilang percent ang pondo nyo ang ilalagay nyo dyan? At meron dapat expected return ang bawat asset na to. Feeling ko advanced na yan doon sa mga tao na talagang in the thick of things, kumbaga, na nandun na sa puntong alam na nila kung anong ginagawa So, pag nila. nagawa nila itong asset allocation na to, dapat merong number kayo makukuha dyan. Diba? Ang number na nakuha nyo ang expected return ay 12%. Tapos, ang inyong required rate of return na nakuha nyo dun sa unang calculator ay sabihin natin 15%. Ibig sabihin, yung asset allocation na ginawa nyo ay medyo kakapusin. So, dito makikita nyo kung dapat ba kayong maglagay pa ng mas malaking portion sa mga aggressive funds. Pero itong apat na calculator na ginawa mo, link ba to? Ibig sabihin, kailangan bang i-access nila yung apat na to? Or pwedeng Iba-iba. independent yan? Depende sa
goal nila, ano yung ginagawa nila, sino sila, at bakit nila ginagawa yon. Mayroong mga pag-uusapan natin dito, meron to at yung mga levels ng accessibility dito sa calculator. Okay, kasi eventually ito ay magiging paid calculator. So meron tayong ibibigay na free, yung basic lang talaga, na doon sa mga beginners, magkaroon kayo ng idea kung paano nyo gagawin yung ano. Ang And inyong, as you grow sa inyong investment journey, at sa palagay nyo, hindi na enough yung free, doon nyo pwedeng i-unlock yung Yung ibang ibang features. features. Pero hindi na muna natin pag-uusapan specifically yon. Basta, ang tanong ko lang, lahat itong mga calculator na to, iba-iba ang purpose nito. So, they don't necessarily need all four, but maybe start, there will come a time na eventually, kailangan na rin nila yan. So, yung third calculator natin, ito yung Portfolio Performance Analyzer. Ito ay kung kayo ay nag-i-invest na. Halimbawa, nag-i-invest na kayo for 1 year or 2 years, i-analyze ng calculator na to kung ano yung performance ng inyong portfolio. Kasi baka akala natin kumikita tayo, hindi pala. So, dapat So, this will help you decide kung babaguhin mo ba yung strategy mo. Oo. So, halimbawa, ang kinalabasan doon sa inyong Portfolio Performance Analyzer ay nasa 8% lang ang kinikita. Ang required rate of return yun na nakuha nyo doon sa first calculator ay 15%. Ibig sabihin, kailangan baguhin yung strategy. Okay. At yung pang-apat na calculator, ito ay tinawag ko na Investment Performance Calculator. Ibig sabihin, halimbawa, merong lumapit sa inyong agent. Oy, mag-invest ka dito. Pag mag-i-invest ka ng ganitong amount monthly, 3 billion. okay, ito ang kikitain mo. So, i-analyze ng calculator na to kung maganda ba Kung sulit ba siya. yung inyong investment na So, papasukin. ibig sabihin, makakatulong to para maiwasan ng scam. Bago bumili ng investment, i-input muna hindi nila naman dito. scam. Okay? Kasi may mga investment talaga na Legit. kaya lang mahina lang ang return. Okay. So, umpisahan na natin. Sa simula na tayo, ang una natin pag-uusapan ay yung Ultimate Retirement Calculator. So, pumunta lang kayo dito sa retironario.com at sa tools, under ng tools, meron ditong calculator. Okay? At So again, doon sa mga hindi nakakaintindi ang ibig sabihin ng beta version, ito yung patuloy pa namin siyang ini-improve. Okay. So habang beta pa siya, free Libre pa pa siya. siya, oo. Pero after na finalize na namin yung features niya, hindi na siya magiging beta. Hindi Tama na siya ba yun? magiging beta, pero may Free component pa rin so, siya. makikita natin dito. No? So, punta muna tayo dito sa calculators, then the Ultimate Retirement So Calculators. click Ultimate Retirement Calculator. Makikita nyo dito sa taas, pag sinabi natin, babasahin natin, estimate your retirement fund, income gap, suggested next step using your savings, investment schedule, and retirement timeline. Ito So marami na siya nagagawa. ito yung makukuha nyo dito sa calculator na to. So, Kaya Ultimate. so dito makikita nyo merong free version. Okay, yung free version, basahin mo nga kung ano. I-click natin yung free version, nakalagay Core Retirement Estimate and Gap Preview. Okay. So, ito ay para sa mga beginner o yung mga gusto palang magsimula para malaman nyo kung ano yung number nyo. Kung halimbawang nagsimula na kayo mag-invest, alam nyo na kasi yung number nyo, ito namang advanced mode ay para sa makita nyo yung schedule ng inyong pag-i-invest. Okay? So, mamaya pag-uusapan natin yan. And then, meron tayong tinatawag na Planner Pro. Okay, ano naman yung Planner Pro? Itong Planner Pro, ito naman ay para sa mga financial planners. Doon sa mga madaming kliyente na tinutulungan, paano nila gagabayan sa magkaroon ng retirement fund. Dito kasi magbibigyan sila ng PDF file at mga write-up, ano yung result ng retirement calculator na to. Okay. So, isa-isahin natin, dito muna tayo sa free account. Pag pinindot natin itong free account, mapapansin nyo, meron dito mga areas na blurred. So, ibig sabihin, hindi siya Available sa free. Okay? Sa advance lang siya. Pero makikita nyo na dyan, yung mga graph na yan, meron din kayong makikitang table, pero hindi na nyo makikita yung advanced features kasi as a beginner, hindi nyo naman kailangan yung mga numbers Okay, na so yan. mag-practice tayo dun sa beginner version. Okay, so halimbawa, magbigay tayo ng isang example. Bigay na natin example yung ating anak na panganay, siya ay magti-28 na siya, Gawin natin 28. Okay, malapit na kasi, Sabi niya sa akin, gusto niya mag-retire at the age of 50. Aba, malaki ang kanyang goal. Tapos, ang plan ng ang kanyang life expectancy, kasi healthy living naman siya, hopefully, mabuhay siya hanggang 90 years Ito bang 90 na to, yan ang maximum amount na nakalagay dito sa Hindi, calculator pwede mo? mong baguhin yan. Okay? Okay. So, lahat ng mga sales po pwede mong baguhin. So, lagay na natin sa 90. And then, ang gamitin natin currency ay Australia. So, Okay. AUD. So, yan yung step 1. So, sa step 2 naman, makikita natin dito kung ano
magkano yung current savings na meron siya. So sa ngayon, meron siyang investment sa stocks na 52,700. AUD? AUD yan. Okay? Wow. Yan yung current investment niya. Ang plano niya ay mag-i-invest lang siya sa ngayon ay $300. So itong planned investment amount, 500 pala, 500. yung planned investment amount, yung regular mong ihuhulog Dito sa retirement fund mo. Oo, okay. So, ang plano niya is 500 Okay. per month. Ngayon, ito ang ano dyan, since 500 per month, hindi ka pa makakabili ng stocks doon. So, ang plano namin is dapat maka 1,500 siya. So, ang gagawin natin, lalagay natin dito. Ibig sabihin, bibili lang pag na-meet mo yung amount na minimum. Oo. So, at the moment, kahit na maghulog siya ng 500, ang pagbili lang niya, pag na-hit na niya yung 1,500. 1,500, okay? Ngayon, yung 1,500 na yan, ibig sabihin, good for 3 months. Ibig sabihin, quarterly, maghuhulog siya ng 1,500. Okay? So, 1,500 na lagay natin dyan. Instead ng monthly ang gagawin natin dito ay quarterly. Okay. So, may option dito kung halimbawa gusto nyo mag-monthly or every 2 months or pwede ding every 6 months or pwede ding yearly. Okay? So, in her case, gagawin natin quarterly, maglalagay siya ng 1,500. Ang sabi niya, kaya din niyang itaasan yung kanyang investment yearly ng 3%. Okay. So, lagyan natin 3%. So, expected nominal annual return. So, What does that mean? ito yung ini-expect niyang kikitain ng kanyang portfolio. Okay? So, sa ngayon, kumikita ang kanyang portfolio between 22 to 30% per year. Nagre-range sa average na yan. Pero ilagay lang natin muna sa 15%. Sino ang magde-decide niyan? Depende yan sa kakayahan nung pagmamanage ng kanyang portfolio. Okay? So, sa ngayon, ako nagmamanage nito, yung 15%, kayang-kaya ko yan, minsan nakaka 20% pa tayo. Expected monthly pension, so sabihin natin, wala siyang makukuhang pension. Gagawin natin itong zero. Okay? So, wala siyang makukuhang pension sa gobyerno. So, ibig sabihin, ang kanyang retirement fund, ay manggagaling lang dito. Okay. So, Sa stocks. Sa stocks na yan. Step 3, retirement goal. Anong goal niya? So, ang sabi niya, pwede na sa kanya ang $5,000 Dollars a month. a month. Dito sa Australia, meron tayong inflation rate na average na 2.75 for the past 30 years. Ayan yung inflation rate. So, hanggang dyan lang ang free version. So, makikita nyo, dynamic yan. Every time na nagbabago kayo ng numbers dyan, nagbabago din dito yung mga numbers sa your retirement snapshot. Alam mo, maganda yan kasi yung pinagbabasihan mo na calculator, numbers lang yun Pero hindi talaga yung para sa ganito. Yung favorite na calculator mo, yung original. At least ito, nag-a-adjust na nga at specific sa case ng mga tao na may nag-input ng kanilang So, data. anong ibig sabihin nitong report na to? No? May makukuha agad na report yan. Ang ibig sabihin nito, kung titingnan natin, ang sabi ay... Ano ibig sabihin ng close but needs monitoring? Okay, anong ibig sabihin? No? Kasi ang nakalagay dito, yung projected fund na pwede niyang makuha at the age of 50 is 2.5 million. Wow. Okay? Pero, dahil sa kanyang yung kanyang cost of lifestyle na gusto ay 5,000 per month, mangangailangan siya ng 2.5. Dapat ng 2.5. So, kumbaga, short siya ng almost... Ng 13,000 lang. Okay? So, ibig sabihin, close but needs monitoring. So, anong ibig sabihin yan? Ang kanyang magiging monthly income at age 50 ay instead na 5,000 ay 9,378 dahil sa inflation na tumaas na by then. 2.75. Okay. Sinasabi din dito sa report na to yung kanyang safe withdrawal rate. Anong ibig sabihin niya ng 4.46? Ang ibig sabihin niya, by the age of 50, ang pwede niyang withdrawin ay 4.46% lang ng 2.5 million. Yun ay makaka-generate siya ng 9,378 per month na retirement income. And then the following year, ang kanyang kukubrahin instead na 4.46% ang kukunin niya ay depende sa inflation rate na mangyayari ng previous year. Halimbawa, nagkaroon ng inflation rate na 3%, 3% lang ang withdrawin niya, hindi na 4%. Kapag yan ang ginawa niya at pumunta tayo dito sa baba, ganyan ang mangyayari. So, dito sa first box natin dito, yung color green, ito yung accumulation stage. Makikita mo dito kung paano mag-grow yung pera nyo. So, pag nilagay nyo hinover nyo yung mouse mo dyan, may mga numbers ka kung makikita nasaan, dyan. at what point, ano na dapat, ano na value. Halimbawa, nandito na siya sa point na yan. So, age 43, 2041, year 2041, dapat meron na siyang fund value na 852,000. So, maganda to dahil matatrack mo Kung on track ka. Kung on track ka o hindi. Dahil
Kapag halimbawang mababa ang inyong portfolio na generate at hindi yan, ibig sabihin, may konting kailangan i-adjust sa inyong strategy. Pag halimbawa sobra ka naman, ibig sabihin, Maganda performance mo. okay lang yun kasi baka may dumating yung recession. So, may buffer ka. Okay? So, So, wala ito doon sa dati mong Wala. ginagawang calculator. So, ang galing-galing mo naman. Okay. So, by age 50, ito na yan yung pinakataas. Yan yung time na gusto na niya. Na gusto mo na mag-retire, Yeah. ito na yung iyong retirement stage. So, dito ka natitigil magtrabaho at gagamitin mo na yung pondo mo na nainipon. So, mapapansin nyo sa simula, tataas pa. Kasi yung pondo nyo ay naka-invest pa rin yan. Hindi ibig sabihin na, kasi kung magre-retire siya ng 50 tapos ang expected life expectancy ay 90, ilang years pa yon? 40 years. Kung ilalagay mo lang yan sa savings account, sayang. Kasi meron ka pang 40 years para palaguin ng pera. So, ibig sabihin, may portion doon ng pondo mo na naka-invest pa rin sa mga growth stocks o growth funds. So, bakit naman pagdating dyan sa point na yan ay bumaba na? Bakit bumababa na? Kasi habang Age malapit 77, ka na sa iyong 90. 90, hindi mo na i-invest yan sa mga growth stocks. Ibig sabihin, doon ka na sa mga conservative. Sa Kasi safe. ayaw mo na siyang ilagay sa risk na baka bumagsak pa ang kapital mo, lalo mababawasan ng iyong pondo. Okay. So, kung ako naman gagamit nito, halimbawa, ngayon, naglagay ako ng, ginawa ko na yung strategy ko, nag-start na ako ngayon. Paano pag naiba ng konti yung plano ko or may nangyari sa buhay ko, at any given time, pwede ko pa rin itong paltan. Kasi at the moment ngayon, parang feeling ko stuck na ako dito, ayoko nang baguhin. Happy na ako dyan eh. Hindi, ang retirement planning nire-review yan regularly. So, ang yung iba ginagawa nga, yearly nire-review. Tinitingnan nila kung on track sila o hindi on track para na a-adjust nila yung kanilang strategy. So, pag retired ka, ganun din. I-review mo yan on a regular basis. Okay? So, yan yung graph. Kung gusto niyo namang makita yung schedule ng naka-table, eto naman yan. So, meron din tayong table version dyan. Kaya lang, sa free version ay hindi mo makikita lahat. Ang free version, makikita mo lang yung first few years ng Hindi yung accumulation buong, at yung last few years noong retirement age. Okay? Hindi lahat-lahat nandyan. Pero at least may idea pa rin sila. Okay, so yan yung free version. So kung gagawin naman natin itong advanced mode, tingnan natin kung ano yung mga features na unlock niya. Dito, pwede ka nang maglagay ng mga iba pang assumptions. Okay, so meron tayong step for advanced assumption. Yung first natin, expected return during retirement. Kasi sabi nga natin sa pag-retired ka na, hindi ibig sabihin, hindi mo na ilalagay sa investment yung pera mo. Kasi halimbawa, nilagay mo lang sa savings account, ang lalagay mo lang dito is 3%. O sabi mo, 2% lang savings account. Pag ganyan ang ginawa mo, tingnan mo kung anong mangyayari sa pera mo. Ay, Hindi bumaba. Nandito yung goal mo eh. Okay? Hindi mo marireach yung goal mo kasi mababa yung expected return mo pag nag-retire ka na. So, dito, nakadepende pa rin kung gaano ka knowledgeable sa investing. So, normally, kapag ikaw ay nakaabot na dun sa retirement fund goal mo, medyo bihasa ka na sa investing. So, pinaka-safe dyan ay nasa 6% or 7%. Pwede mo nga ilagay sa 6% kasi ang Pag-ibig MP2 ay nasa 6 to 8% ang kanyang dividend na nakukuha. So, ilagay nyo lang sa MP2 yung iba, medyo safe na kayo dyan. Okay, so nilagay natin sa 6%, pwede nyo, kung halimbawa kayo ay medyo magaling na talaga, pwede nyo gawin to halimbawa 8%. Pag ginawa nyo 8% yan, makikita nyo dito sa summary sa taas, ang iyong surplus ay naging tumaas na. Kanina negative 2, negative 13,000 yata eh. Pag nilagay nyo 8%, tataas yan. Tapos ang inyong safe withdrawal rate ay tataas din. Ibig sabihin, mas malaki yung pondong pwede nyong withdraw kasi mas magaling yung performance ng inyong portfolio. Okay. So again, itong calculator na to, mga nakakatulong lang to sa pag-estimate, pag-monitor, but at the end of the day, iba pa rin yung kanilang ginagawang strategy. Okay, so sa advanced mode, makikita nyo na rin yung buong table. Makikita nyo na dito from age 28 hanggang 90. Hanggang age 90. So makikita nyo na dito yung
accumulation stage at yung retirement stage. Magkano ang sa accumulation stage, makikita nyo yung magkano yung nilalagay mo pondo at magkano yung potential na kitain. At dito na naman sa retirement age, makikita mo yung withdrawal mo naman. Magkano ang withdrawin mo per year at magkano ang magiging pera mo at the end of the year. So lahat ito ay projection lang to, no? So hindi ito guaranteed. So magdidepende ito sa performance ng inyong portfolio at sa overall market scenario. Okay, meron din ditong mga konting analysis na i-provide na sa website. Anong ibig sabihin ng mga numbers na yan? Kasama yan doon sa advanced mode na makukuha nyo. At ano naman itong makukuha ng Planner Pro? Kung ano, kayo naman ay mga financial planner, ito naman ang mga additional na makukuha nyo, no? So, nag-step 4, na-unlock na ngayon ang step 5, Okay. which is the Planner Pro Details. Okay, yan. So, na-unlock na yung step 5. Ano tong Planner Pro Details? So, pwede nyo nang ilagay yung pangalan ng inyong kliyente Mimi dito. Laurilia. Ano ba? Mimi Laurilia. Pwede nyo din ilagay yung kanyang email address, okay? Pangalan nyo, kung kayo ay isang agent ng Sun Life o kung ano man, anong company na kayo affiliated, pwede nyo ilagay dyan. At pwede kayong mag-download ng PDF report. So, yung PDF hindi available sa advanced mode tsaka sa free. Only for Planner Pro kasi nga, you can give this to your client. Okay. So, tingnan natin kung ano ang kalalabasan. At bukod doon, meron ditong scenario comparison. Anong ibig sabihin niyan? Halimbawa, yung base plan, ito yung average. So, halimbawa, meron naman dito, kung gusto nyo mag-retire 5 years later, meron ding scenario dyan. O kung gusto nyo mag-invest 25% more, ano ang magiging effect Okay. sa So, pondo mo? yan yung mga pwedeng i-discuss ni financial planner sa client niya. Okay. So, meron ka din preview report, report preview, and then client's report. And then, so, halimbawa, gusto nating i-print yung PDF o i-download yung PDF, meron kayo ditong client ready PDF. Nakalagay na dito yung pangalan mo, Mimi Laurilia, at yung email, lalagay niya. At anong date generate yung report. Projected fund, magkano? Fund needed is 1.8. Tapos generate ka ng 2.5. Ibig sabihin, meron kang surplus na 621. So, mababasa nyo dito yung report na ma-generate ng calculator na yan. Makikita nyo yan. And then, meron din dapat yung So, maganda yan kasi graph. pag nag-meeting sila, hindi na siya magsusulat ng kung ano-ano. May graph, nandiyan na rin yung table. So, napakagaling. Ultimate talaga. Okay? So, yan yung ating Retronario Ultimate Retirement Calculator. So, the next question is, hanggang kailan naman ito beta? Not for long. Not for long, oo. Okay. Pero again, yung free version, dun sa mga beginners, malaking Malaking tulong. na to. At doon sa advanced mode, kung talagang seryoso na kayo, ay makakatulong din sa inyo. At inaano ko sa inyo na hindi ito napakamahal na Yeah, pag-usapan muna natin yon. Kasi minsan, yung mga pricing ng mga tools na kailangan mo, ng advice na pinaprovide mo, minsan parang yun ang nagiging barrier eh. Pero sa totoo lang, kung habang buhay kang free, parang hindi ka rin makaka-move on. You need to invest in yourself. Part din to eh. Yung education, pinaprovide na natin yun mostly for free. Yung mga lumalapit sa atin na nagpapatulong at talagang nagpapagawa na ng kanilang mga retirement planning na may bayad, syempre, mas marami tayong napoprovide sa kanila. So, this tool is one of those additional things that we provide to them as part of their education, but most importantly, as part of what they really want to do sa buhay nila. So, kailangan, parang ano yan eh, kailangan mo mag-aral, kailangan mo ng laptop, kailangan mo mag-invest. kailangan mo mag-invest. Kung ganun din dito, I feel it's the same principle. Saka ang isa pa, alam mo, pag libre kasi, natitake for granted at hindi na sila gumagawa ng mag-exert ng effort para ituloy-tuloy. Pero pag yan ay nilagyan mo ng konting bayad, alam mo na kailangan mong gumawa ng solusyon o ng plano kasi nag-invest ka na eh. Naglaan ka na ng pera at oras eh. Yeah. So, At higit sa lahat, hindi naman po namin ito pinagawa rin kahit kanino. Nandito ang hirap at pagod at oras ni Jarvis na dinidevote niya sa Retronario na umaalis naman sa time na pwede pa siyang gumawa ng ibang bagay. Kasi ganito nga siya ka-dedicated na tulungan lahat ng mga gustong magkaroon ng magandang future through financial planning, retirement, investing, saving, budgeting, etc. So, yun na lang muna para sa susunod na episode, ang pag-uusapan naman natin, yung isang susunod na calculator. Okay, so hanggang dito na lang po. Hanggang susunod. Bye! Hello, bye-bye!